Okay, good morning po sa bawat sa atin. Morning! Parang wala tayong masyadong energy dyan. Morning! Morning! At salamat po sa bawat sa atin sa pag-attend po muli sa ating gawain po dito sa Jehoimus. Nawa po ay nami-bless sa bawat isa, sa bawat ngiti na meron tayo ngayon sa ating mga labi. Patingin nga po ng mga ngiti natin dyan. Ayan. At sa atin po pagsisimula ay encourage po bawat isa na ihanda po natin yung ating mga puso, yung ating mga isipan para po sa pagsisimula ng ating gawain sa ating pakikinig muli na kanyang salita at pananampahan po sa ating Panginoon. So inaniyahan po muna ang bawat isa na tayo may tumayo. At sa ating po pagsisimula ay ihanda po natin yung ating mga sarili sa pamamagitan po ng panalangin. Sige po, manalangin po tayo. Aming Diyos na siyang pinakamakakila sa lahat, pinakamabuti, Panginoon, at pupulit nagpapasalamat po kami sa iyong harapan. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito na kami binigyan mo ng kalakasan. Ang bawat isa, Panginoon, ay binigyan mo ng hininga, Lord God. At ngayon ay iningatan mo, Panginoon, para kami makarating sa lugar na ito upang makapanambahan sa iyo, makapagpalakasan sa pamamagitan, Panginoon, ng aming fellowship at ng iyong salita, Panginoon, na aming maririnig sa umagang ito. Lord, ikaw po ang siyang patuloy na gumabay sa amin. Samahan niyo po kami sa aming magsisimula hanggang sa matapos ito, Lord God. Balutin mo ang lugar ito ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Let this place be your holy ground, O Lord. At hayaan mo, Panginoon, na-experience namin muli ang kapayapaan, na-experience namin muli, Panginoon, ang kasaganahan, na-experience namin muli ang kasiyahan, Panginoon, kagalahan sa aming puso dahil sa iyong presensya, Panginoon, na iyong ipamamalas sa amin sa umagang ito. Lord, sa iyo na po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Patuloy na purihin ka, sabayin ka, tuwalatihin ka sa tanging pangalan ng iyong Jesus. Amen. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tulaan, tuwa at galak. Sapagkat si Yahweh, siya ay dakila't makapangyarihang Diyos. Ang dakilang hari, higit pa sa sino man na dinidiyos. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Malapit ang magpasko, sabi mo Merry Christmas. Merry Christmas! Merry Christmas. Tayo po isumamba sa ating Diyos. Dapat siyang sambahin. Amen? Dapat siyang pasalamatan ngayon. He's been faithful. He's been good for the whole week. Amen? Amen. Sama-sama natin siyang pabuhin. Isaiah 9:6-7. For to us a child is
provides. Walang dahilan para hindi siya sambahin sa oras na ito. Come on, open your mouth, church. Sing your praises unto the Lord Most High, the Creator of heaven, our great Redeemer, the lover of our souls. Oh, we worship you.
this song will speak to you right now. Let's thank Him for His life, for His blood that was shed on the cross. Let's have a grateful heart to our God. Life was a wretch. I remember who I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the bridge was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid it that I owe. Roll my chains, free my soul, and for the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside the tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked out right again. Now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside the tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. Now death has no sting, come on church, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank
mensahe po ng salita ng Panginoon, ay dadako po muna tayo sa ating tithes and offering. Kagaya po ng lagi nating encouragement, ang pagbibigay nga po natin ay kung ano po yung nasa puso po natin. Kasi alam naman po ng Lord, ang Lord po hindi po siya lagi tumitingin sa kung ano man yung amount na naibibigay po natin. Kundi ang nakikita po ng ating Panginoon ay yung nasa puso po ng bawat isa. And lagi po natin tatandaan, o lagi din naman po naituturo sa atin na ating Panginoon, siya po talaga yung ating Jehovah Jireh. Siya po yung ating great provider. Yung mga unexpected things po na nararanasan natin ay galing talaga po yun sa ating Panginoon. At kagaya nga po na lagi, simula talaga po nung nabanggit ko ni Sister Harlan po nung siya ay tumayo din dito. Yung message po na kung ano man po yung pinapanalangin natin noon, hindi natin namamalayan na nilalakaran na pala natin ngayon. Kasi sa totoo lang po, kapag kayong bagay na mga maliliit, yung mga usual na bahay, pagkain, damit, yung mga usual na natin nagagamit, hindi natin napapansin po na sa pagdating ng pagdaan ng panahon, nagbabago din pala siya. Hindi lang po natin napapansin kasi nga usual na natin siyang ginagawa. Kung kasama na po siya sa ating daily activities, sa ating daily needs. Pero kapag po babalikan pala natin, napakabuti nga po pala talaga ng Panginoon. Kasi ganun po siya mag-provide. Hindi lang basta pinrovide niya tayo ng damit, minsan may upgrade. Diba? Hindi lang niya tayo basta pinrovide ng bahay, may upgrade din. Diba? So lahat po ng bagay, hindi lang po technology ang nag-upgrade, kundi yung biyaya po ng ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya po, sa ating pong pagbibigay sa umagang ito, hayaan po natin na magbigay po tayo ng kung ano yung nasa puso po natin. Ibigay po natin, of course, yung nararapat po para sa ating Panginoon, na siyang nakakatulong po para sa ating iglesia, para masustain din po yung ating pangailangan. Sige po, sa ating po pagbibigay, of course, nandun pa rin po, may mga software po tayo sa likod. Yung ating maliit na box na hindi pa natin masyadong ma-upgrade or hindi pa natin mailagay kasi yung bagong box dahil wala pa po tayong mapaglagay na space. So, pag sumakitan po muna natin yung ating maliit na box doon. At para naman po sa mga online na magpo-provide or magbibigay po ng kanilang tithes and offering ay meron po tayo via GCash and via BPI online. So, advice niyo lang po ako, pwede niyo po akong i-message para po mabigay ko po sa inyo yung account number or yung GCash number po ng ating church. So, yun lamang po, bago po ang lahat, ipanalangin din po natin yung ating tithes and offering po. Amen. Hallelujah. Father God, we thank you and we glorify your name. We worship you. Maraming salamat po, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon, sa aming po pagbibigay na gagawin, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na lagi naming maalala lahat ng bagay, Panginoon, na dinadanas po ng bawat isa, lahat ng bagay po, Lord God, na meron kami ngayon. Ito po yung nanggagaling sa'yo. Kaya marapat lamang po, Panginoon, na maibalik po namin ang nararapat para sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong kalwalhatian. Salamat po sa iyong kadakilaan, sa iyong kabanalan sa aming buhay, Panginoon. Naniniwala po kami at patuloy na nagtitiwala sa maraming bagay pa na igagawad mo sa bawat isa, Panginoon, kung paano bubuksan mo ang dulungawan ng iyong langit at ibubuhos sa amin ang iyong mayamang pagpapala. Maraming salamat po, Diyos. Purihin ka at sambahin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa mga awit 125 verse 1 to 5. Parang bundok Zion ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala, kailan may di makikilos. Di mauuga itong Jerusalem ay nagliligiran ng maraming bundok. Gayon nagtatanggol sa mga hinirang si Yahweh, ating Diyos. Taong masasama ay hindi hahayaang laging mamahala pagkat maaring ang mga pinili mahawa sa sama. Ang mga mabait na tapat sumunod sa inyong kautusan, sana'y pagpalain mo sila, O Yahweh, sa kanilang buhay. Ngunit ang masama sa kanilang hilig, iyong parusahan sila dahil sa diwas tumi ng pamumuhay. Pambira. Akala ko introduction. Hallelujah. I'm so happy this morning, at
Grabe, talagang mga ako sa worship team. Talagang galing-galing. Sabi ko, parang ko yung nahihiya. Sabi ko, galing, sobrang galing. Pwede bang palapakan natin ang mga lingkod ng Diyos? Amen. Is this live? Yes. Para pala akong artista dito. Alam niyo talaga, meron akong shy ako sa camera. Pero nakasanay na ako. Nakakatuwa naman kasi ng Panginoon. Talaga naman, when God calls someone, He's not looking for appearance. Amen? Talaga naman. Kasi kung gwapo-gwapo lang ang hinahanap ng Diyos sa pag-aaral sa mensahe dito, overqualified kami ni Pastor Harry. Inasamantala ko lang, wala yung aking kaibigan, alam mo. I'm so happy, na-excite ako kasi sa Facebook ko lang ito pinanonood. Amen! Ngayon, napagmasdan ko, totoo nga, alam niyo what I see right now? Damang-dama ko yung pag-ibig ng Diyos sa lugar nito. You know why? I see a lot of people na nandito ngayon dahil tinawag kayo ng Diyos. Amen. The reason you're here is because of God's love. Mahal ka ng Diyos. Amen. And there's no doubt na sasabihin mo, walang nagmamahal sa akin kasi meron. And that is our God. Amen. Are you blessed this afternoon? Amen. Hallelujah. Pwede pa sabihin mo sa katabi mo, ang ganda mo ngayon, ang gwapo mo ngayon. Ngayon lang yan, ngayon lang yan. Siyempre, ibalik ko rin sa akin. Kung gwapo ni Pastor Gino. Ay, wala gano'n. Amen, amen. No? I'm just amazed. Kasi nga, wala pang ganito tayo noon. Ang fellowship lang ng J.O. Imus ay ginagawa sa bahay. Then I was invited na pumunta kami sa bundok. Ewan ko ba talagang pag pumunta ng bundok, tinatawag ng Diyos, ano? Ginagamit sa mas malakihan at mas malawakan. I remember the time that God is calling me, for all of you na hindi pa nakakilala sa akin, ako po talaga ayaw ko magpastor. Ayaw ko talaga. Bakit ba ako pinipilit ng Diyos magpastor? Tumatakas ako magpastor. Actually, isa nga ako sa pasaway before. Nauso dati yung sago. Sino nakahinog ng sago before? Taas kamay. Wala. Sagot gulaman. Pero dati usong-uso yung sago. At merong isang fellowship doon, niyayaya ko yung mga tropa ko, bumili tayo ng sago. Pagkatapos hindi namin kinakain yung sago, bago sinusumpit namin sa mga nagsasalita. Ganon. Ganon po kasalbahay si Pastor doon. By then, I was 14 or 15. Nandun ako sa moment na yon na sabi ko, nagsusumpit ako, pasaway ako, pag nagsasalita na yung pastor, kinakalampag namin yung mga yero. Tapos, nandito ako ngayon, nagsasalita. Buti na lang, silyado yan, walang magsusumpit sa akin. I am so happy, no? I just, out of overwhelming, nagiging parang close tayo sa isa't isa. Yan. Sabi ni Pastor Harry, ikaw ang mag-i-speak sa 17. Sabi ko, bakit ngayon lang? Ang tagal naman ng pagkaka-invite. Pero gano'n pa man, I was so blessed for being here, na maging part ng J.O. Imus. Sir Harry, ako munang gwapo sa lugar na ito. Joke lang. Nalab ko po yun. Best friend ko po yun. So, let's continue to our message this morning. But before we continue on, I just want to invite everyone to close your eyes. Di ba ang pikit yung mga mata mo ngayon? Bow your heads and feel the love of God this very morning. Huwag kang papayag na hindi mo maramdaman ang pag-ibig ng Diyos ngayong umaga. Because the reason you're here is to have a fellowship with God. Pag nasa Panginoon ka, you absolutely feel His love. Amen. Father God, thank you so much for this very morning.
Pagpalain mo ang bawat isang narito, Panginoon. I'm so amazed, Panginoon, na maging kabahagi ng magandang ginagawa mo sa lugar na ito. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, maging ang kanilang tahanan ng bawat isang narito, Lord. Pagpalain mo that we could maging bahagi kami, Panginoon, ng sama-sama naming paglago bilang mananampalataya. Pagpalain mo, Panginoon, Lord, more and more ang pastor dito, Diyos, maging ang mensahe ngayong umaga nito. Lord, I just want to bring you back all the glory and praises. This I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. So our title this morning, The Lord Who Builds Our Life. Amen. Hallelujah. Title pa lang, parang gusto natin mag-uwian. Kasi yun na. Amen. The message is already there. Amen. Dahil pag hindi builder ang Diyos, kulang yan. Yes. Pag ang buhay mo walang Diyos, hindi yan buhay. That is the reality, church. If you are eating, drinking, sleeping, working, that is not life. That is existing. Because apart from God, you will never have a life. Amen. Amen. So the moment that you have union with God, ikaw ay merong relasyon sa Diyos, ikaw ay may pakikipag-isa sa Panginoon, ikaw ay may buhay. Kaya ang sabi doon, the Lord who builds our life. So kung wala kang Diyos, amen, walang buhay. Amen. Kaya sabi nila, 13th month ngayon, pero ubus na. Tayo naman, hindi naman tayo nakatalo doon. Sabi nga ng tithes and offering natin kanina, the Lord is our provider. Amen. No? Hindi natin inaasahan ng 13th month, hindi natin inaasahan yung mga yan. Kasi ang inaasahan natin, Diyos. Amen. Amen. Are you with me, church? Are you learning this morning? Amen. Again, the Lord who builds. Take the word build as in building. Amen, church. Inaangat ka ng Diyos. Pinapatibay ka ng Diyos. Pinapatatag ka ng Diyos. Kaya minsan sabihin mo, Pastor, bakit ganun? Ang dami ko namang problema. And the Bible tells, magalak ka. Opposite, no? Grabe ng Diyos. Laging ganun. Sabi ng iba, mag-ipon ka para yumaman ka. Pero sabi ng Diyos, magbigay ka. It's totally opposite when God is concerned. And the reality of life, makikita mo lang sa Diyos. And the moment you are hearing and hearing and hearing and hearing, keep on hearing God's word, you're actually building your life. Amen. Amen. Hallelujah. Come on, palakpakan mo ang Diyos. I am so blessed kasi ang daming event ng Geo Imus. No, talaga naman, may mga prayer, may ano. Actually, nanganak na, may second service na. Woo, praise God. No, and this is the manifestation of God's love. And this is our God to build because this church is not our church. That this is God's church. Amen. Amen. And God is the author of this church. So who is the builder of this church? Si Jesus. Amen. Kaya ngayong Pasko, we will celebrate. It's about giving sa ating pagbabalik ng papuri sa Diyos. Amen. Kasi minsan, ang sabi ng iba, ang Pasko daw pagbibigayan. Amen. So merong isang, ako po instructor ngayon ng isang driving school. At lahat ng tinuruan ko marunong na ng drifting. No, yung talagang bumubuhit sa flooring. Joke lang. Kasi pare ko po yun, baka bumunggo na kami. But anyways, let me continue on. Sabi daw nila, ang Pasko daw is about giving. Tapos, ang nangyari, mayroong isang tao na namimili siya sa Robinson ng pagkakaraming ipapamimigay. Pero naagawan siya ng parking lot. Ako nagwala. No? Doon lang dapat pala yung dapat alam natin the season, the reason of giving. Anyways, baka lumayo ako sa aking topic, kasi ang Pasko ay araw-araw naman Pasko pag sa Panginoon. Amen? Amen. So again, our title, the Lord. The moment you know more about God, the more you need God. And the more you need God, the more you want to seek more about God. Laging ganon. Pag naiintindihan mo, the Lord, ibig sabihin,
hindi salitang build our life. Ako po ay nagtapos sa isang school na tawag nila perpetual. So kung alam niyo po yung perpetual school, meron po silang tinatawag po doon na slogan. Character building is nation building. No? So sa akin, I agree kung ang pagtingin na yon ay pagtingin ng isang normal na tao. Amen? Ibig sabihin, wala kang relationship kay God. Kasi the reason na para maging maayos yung building, ilapit mo sa Diyos. Amen. Meron pa akong isang talagang nag-o-opposite ako eh. No, hindi naman totally opposite, pero I just want to correct. No, inaalay lang. Ang sabi ng, alam niyo itong kawikaan na to eh. Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Yes. No. How do we need to trust our future sa kabataan? We need to trust on God. So we need to sabi dapat ang Diyos ang pag-asa ng bayan. Amen. Hindi kabataan. Kaya maraming yun, Diyos ko, ang daming naliligaw ng landas because they don't know the Word. Because the more you know God, the more you align yourself, na-align mo yung iyong kaisipan na ang builder pala ng buhay, Diyos. Amen. So let's continue on sa unang verse. Ang sabi doon ay God ensures, ano po? Success. Sobrang excited ko, hindi ko na na-open yung notes ko. Talaga naman, bakit ba ganito sa Imus? Talaga naman, nakaka-excite talaga. No? I'm so happy talaga na nandito ako sa inyo. Ang sabi roon, number 1, that as our God is the builder of our life, ini-ensure ng Diyos, sinisigurado ng Panginoon, success ka. Amen. Amen. Sabi doon in Psalm 127, starting verse 1, letter A, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. So ibig sabihin, kung wala ang Diyos, dahil gaano ka-successful sa paningin ng tao, still, hindi ka pa rin successful. Amen. Yes. That is the reality, church. Kahit gaano mo trabahuin ang lahat, pero hindi bida si Lord, church, hindi ka nagiging successful. You will never be success. Sabi doon kaya ang unang word, unless. Sabihin mo, unless. Unless. Yes, church. Kaya pag hindi mo inuna ang Diyos, talo ka agad. Are you with me? Yes. So church, the message of the Lord is very concrete this morning, na ang sabi ng salita ng Diyos, maliban na hindi ako ang magtayo niyan, walang kabuluhan yan. Amen. Hallelujah. I am so blessed this morning na maging part ng bawat isa sa atin. If we think right, kung alam natin, we have right believing in our life, na ang tanging mag-i-ensure ng success ko, hindi yung tinatawag na mga insurance. Amen. Siyempre part yan. I'm not saying I'm not against with it. It is good. But don't rely on it. Rely on God's. Amen. Rely on God. Sabi doon, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Kaya minsan kahit sabihin mo anong trabaho ko, bakit ganun putas? Kahit anong paghihirap ko, I don't feel any success. Amen. Ang nararamdaman ko nga, fear. Alam niyo ba, pagtakot, ganitong pakiramdam, nag-aalmusal ka pa lang, iniisip mo na tanghalian. Ano ba yung tanghalian natin mamaya? Nagtatanghalian ka, iniisip mo yung hapunan. Ano kaya yung hapunan namin mamaya? Tapos pag nauubusan ka na ng bigas, paano na yan? Wala na kaming bigas. Now, try your faith on the simple things. Amen? Try your faith sa mga maliliit na bagay that you recognize God sa bawat ginagawa natin. Do you want to be successful? Yes. All of us wants to be successful. Ang sabi doon, the key is this, unless the Lord builds. So ang ating church, ang dapat nating pamantayan, build your life on God's Word.
Punuin mo yung sarili mo ng salita ng Diyos and the wisdom that He gives. Amen. Oh, hallelujah. So that is the main reason kung bakit ang ating Diyos, actually, God knows everything. No? Kung hindi mo pagkakatiwala sa Diyos, alam na ng Diyos kapahamakan yung future. Pero pag pinagkakatiwala natin sa Diyos, sabi ng Diyos, anak, tama ang ginagawa mo. Ang sabi ng salita ng Diyos in the book of Jeremiah, chapter 17, it says there, na ang isang tao daw na nagtitiwala sa Panginoon is just like a man, a tree planted near the river. Ibig sabihin, nagkakaroon ng security na kahit magkaroon ng tagtuyot, hindi ka matutuyuan. Alam niyo, church, pagdating ng panahon, gagamitin ka ng Panginoon. Yes. Alam niyo ba kung bakit? Yung panahon natin ngayon hindi paganda. Pasira ng pasira. Pagiba ng pagiba. Pawasak ng pawasak. No, hindi yan ang mundo magiging mabuti ng mabuti. No. At habang pasama yan, pasama, church, ikaw naman, pabunga ng pabunga, paapoy ng paapoy. Amen. Ikaw naman ay paangat ng paangat. Ikaw ay pinagpapala ng Diyos. Amen. Why? Kasi God is saying, God ensures my success. Amen. Amen. Pag ang nangako pa naman ng Diyos, hindi pang 1 day, hindi pang 2 days. When God promised, forever. Yes. Amen. Kaya sa Lord may forever. Amen. Ewan ko ba, corny naman doon? Pastor Harry, pasensya na. May mga corny moves ko, doon na naman. Sabi doon, build your life on God's Word. So every day you need to take God's Word in your life. Kailangan mong kunin yung pangako ng Diyos. Dumating sa panahon na nagkaroon tayo ng mga problema. Dumanas din po ako ng mga ganong sitwasyon. And I read in the book of Isaiah, syempre, pinapractice natin mag-read ng salita ng Diyos. Sunod-sunod yung problema ko. Pero ang sabi ng Diyos ganito, sige, basahin mo yung salita ng Diyos. And I open the book of Isaiah, and it says there, papadalahan kita ng sunod-sunod na tagumpay na gaya ng patak ng ulan. Amen. See? Sabi ko, Lord, thank you so much. Ikaw pala ito, Panginoon. So unless the Lord who builds, amen, the builders labors in vain. So hindi mawawalan ng kabuluhan yung ginagawa mo pag ang Diyos ang ginagawa mong nagbibuild nito. Amen. Amen. So church, J.L. Imus, Jesus loves you so much. No, put it in your heart, ilagay mo sa puso mo to, make Jesus my number 1. Amen. Amen. Number 1 si Lord. Kasi the moment you make your number 1 si God, sumusunod ka sa verse na ito. Unless the Lord builds the house. So, let's continue. Nagsabi, in verse 2, in number 2, God's protections keeps us safe. Amen. God protections keeps us safe. So the moment you are trusting God, una, you are ensuring your life. Actually, mabalik lang ako. Alam niyo ba kung ano yung pinakagitnang book ng Bible? It's Psalms. Alam niyo ba yung pinakasentro nun? Psalm 118, verse 8. Alam niyo ba kung ano yung nakalagay doon? Trust on the Lord. Praise God. Amen. So God wants you to trust on Him. Amen. So number 2, continue on, as God is the builder, God protections keeps us safe. In Psalm 127, again in verse 1, letter B, it says there, unless the Lord watches over the city, the guards stands watch in vain. Alam niyo po, church, I have a very, very good story about here. Nung nandun po ako, isang beses I was in Makati, umuwi ako ng gabing-gabi. Are you following me? Yeah. Nandun po ako, gabing-gabi, umuwi ako, siguro about 9 or 10 or magi-11. Hindi ko na makuha kung anong oras. Pero gabing-gabi na ako nun, pasarado na yung baklaran. Nagliligpitan na sila, wala na, uubos na yung mga ano doon. Nilalagay na sila. Awas doon, nandun ako sa ilalim ng LRT, nagtatakbuhan yung mga tao.
They are running papunta sa akin. Talaga nagtatakbuhan sila literally. Talagang takbuhan talaga. May mga hiyaw-hiyaw ka. And I'm just wondering, anong nangyayari? Bakit may ganong kaganapan? Ano po? Hindi ko alam na mayroon palang nagwawalang tao doon. May hawak siyang itak. Tapos lahat na makita po niya, tinataga po niya. That is, grabe po yung situation. And I was there, habang nagtatakbo sila, ako naman papunta ron kasi gusto ko lang umuwi. Gusto ko lang umuwi. Pagod na ako eh. No, alam mo, ang ganda pala ng ganito, pag yung puso mo nagpupuli sa Panginoon kahit pag-uwi. Alam niyo, wala ka nararamdaman na kahit iba, gusto mo lang umuwi. I was there, pagkatapos hindi ko akalain church, ganito yung senaryo. Katabi ko na pala yung nagtataga. Andi dito ako, andyan dyan siya, nagtititigan pa kami. Makala ko naman, iuwi niya lang din yung kanyang itak. Yung pala, kaya pala, may something na bloodstain yung kanyang it's because may tinamaan siya. And you know what, church? Ako naglalakad ako, tapos paglampas ko doon, sabi ng mga tao, Sir, buti hindi ka tinaga. Bakit naman meron? Nagtataga yun. Naku po, buti na lang. Sarap pala talaga pag inosente, no? Sarap pala pag inosente. No? Pag ganun ka, church, pag wala kang iniisip, alam mo, pinagkakatiwala, parang peaceful ka na, kahit ano mangyari, okay. Amen. Kasi alam mo, God is with you. Amen. So, church, sabi ko, God's protection keeps us safe. Siguro, kung nag-worry din ako, I was afraid. Siguro may nangyari na rin po sa akin eh. Pero but because of God's protection, church, the Lord is the one who watches over us, over me and you. The same promise that I have is the same promise that you as well. Amen. So nung nandun ako, church, sabi ko, thank God. Iningatan ako ng Panginoon. Amen. Alam niyo, may time din na ganito. Oh, ay, nagkukwento na ako. No? Nandun ako sa bahay namin. I was 16 by then. Nagsimula na ako makakilala sa Panginoon. Mahilig akong gumawa ng mga something. Tapos, para hindi makita, inilalagay ko sa bubong namin. Kasi nga, maraming interesado doon sa aking ginagawang something na, alam mo yun, mga magagandang bagay. Nilalagay ko doon sa bubong. May tinatawiran akong isang hollow block, yung kapal. Nakakita naman kayo ng hollow block, right? Na parang nakaasintada siya ng gano'n, diretso siya ng gano'n. Tapos yun lang yung tinatawiran. Siguro mga ganito yung taas. Yan, mga ganyan dyan. So tumatawid ako dyan sa may taas. Galing, no? Spider-Man. So tumatawid ako roon. Habang tumatawid ako doon, church, nagkaroon po ako ng miscalculation sa aking apak. So nag-slip ako, nadulas ako. Nung pagkadulas ko, church, lumaglag ako. Paglaglag ko doon, church, alam niyo kung ano nangyari? Yung binagsakan ko po, church, is a pile of, yung mga kahoy na ginamit sa demolition. So yung lugar po na yung church, wasak-wasak na siya. Ibig sabihin, file ng kahoy niyan, file ng kahoy dito. Bumagsak po ako dun sa gitnang-gitna. Nagulat ako, yung mga nasa paligid ko, mga kahoy. Siguro wala na ako ngayong oras na ito kung hindi na ganun. Pero God's purpose always prevail. Amen. Pag tayo pala nakipag-isa sa Diyos, alam niyo yung pag-iingat ng Diyos, grabe. Amen. God's always protection is always there. Kaya mga minamahal, ang sabi ng Diyos sa atin, build your life under the protection of God's watching. Amen. Lagi mong gagawin, every time nalalabas yung anak mo sa bahay, church, ipagkatiwala mo sa Diyos. Amen. Yung everything na ginagawa natin, paglabas natin, pagbiyahe natin, ipagkatiwala mo sa Panginoon. It always happen. Laging ganon. It should be. Kailangan natin yun ang ating ginagawa because our protection, hindi because of our own strength, hindi because of our diskarte, kundi because of God's protection. Amen. Alam niyo noon, mga minamahal,
Yung mga Israelita, they keep on moving. Tapos they are conquering. Lumalaban sila. Alam mo, church, hindi sila lumalaban pag walang protection ng Panginoon. Kaya lagi nilang sinasama ang presence ni Lord, yung kaban ng tipan. Laging carry nila yun kasi alam nila, kasama namin ng Diyos. Alam nyo kanina yung kinakanta natin, I was so blessed kasi Emmanuel. Ibig sabihin po ng Emmanuel, God is with you. Amen? If God is with you, who can be against you? Amen? It is very clear na pag ang Diyos nasa buhay natin, hallelujah, favor ang nasa sayo. Amen? Pabor ng Diyos ang nasa sayo. Pag-iingat ng Diyos ang nasa sayo. Hallelujah. Is it good news? Parang, Lord, grabe naman pala yung pangako mo sa akin. Una, ini-insure mo na yung aking success. Ngayon, iniingatan niyo pa ako. Hallelujah. So that's how powerful your God is. Ang ating Diyos, ang tigapag-ingat ng bawat sa atin. I was in Makati. Nung nakaraan lang, siguro nung kakabukas-bukas lang yung ating J. Hauming. At tumulong po kami doon ng aking anak, si Caleb. Pagkatapos nung umuwi po kami, yung mga motor po nagtatauban. Bakit sila nagtatauban? Yung nag-i-slidean sila. You know what, church? Lumampas naman kami, hindi naman ako umislide. Bakit hindi po ako umislide? Tapos yung mga nandoon, lahat sila nagtutulak na ng kanilang motor, itinatabi nila. You know why? Meron kasing oil spill doon sa metal plate na nakalagay. So ibig sabihin, kahit gaano ka kagaling na magmotor, tataob ka talaga. Kahit sabihin mo na ikaw yung nag-racing na gano'n, wala kang laban kasi nasa metal plate na yon. Tapos may oil spill na doon. Kaya lahat sila nagdadaiban. Sabi ko, dumaan naman ako, bakit hindi? Praise God. Ano po yun? Kasama ko pa naman yung aking anak. It is because of God's protection. Amen. So, ini-insure tayo ng Diyos. Hallelujah. That's how powerful God is. Alam niyo, minsan ang sarap na mag-testify because yun na yung person na nagaganap sa kwento na kung saan na yan po, kabutihan na ng Panginoon because God is making you safe. Nung last na kwento ko po dito, hindi baka maubos oras ko, namunos ko. Kasi naman natutuwa ako, nandito ako, minsan lang to. Papunta kami, meron tayong mission conference doon sa may Bicol. Tayo ay maghahatid ng tulong doon sa mga taga Bicol. No? Kaming mag-asawa at na gano'n, sabi namin, mahal, mag-rides na lang tayo hanggang Bicol. Wow! Sarap! Pagod! Ang layo nun. Sa Uwas Bicol, I think mga 14 hours, 15. Mga ganun kahaba yung motorcycle na yun. Alam niyo po ba, pagdating po doon sa time po na yun kasi mahal na araw. Are you with me? No? Nung natutunan kami church, dumating kami malapit na kami sa Atimonan, hindi ko na kinakaya, nag-blurry na yung paningin ko. Tapos parang kinakapos ako ng hininga, namumutla na ako. Tapos sabi ko sa misis ko, tulog tayo. So, hindi na natulog ako doon. Siyempre siya hindi naman kasi nasa kalsada, binabantayan niya kami ng aking pamangkin. Habang nandun kami, natutulog kami. Tapos sabi ko, parang hindi ko kaya, parang bibigay ako dito. Pumunta kami ng 7-Eleven. Nag-inom ako, uminom talaga ako siguro 1 litrong tubig ininom ko, baka marilin. Tapos tulog ako ng konti. Pero ito naman ang matindi, mga minamahal. Pagdating doon, sobrang kasing traffic noong time na yun. Mahal na araw, paglalabas ka. No, nagpupuntahan kasi yung mga tao doon. Sobrang tirik ng araw. Tapos walang hindi makadaan yung mga sasakyan. Tapos punong-puno pa ng usok, galit pa yung mga tao, gilid pa ng makina. Sabi ko, baka mag-collapse ako dito. You know what, church? I asked God. See kung how powerful our God is when God make His people safe. Sabi ko, Lord, Panginoon, sabi kasi ng Waze, ito yung daan. Amen. Kaya si Waze, hindi rin reliable eh.
kung saan ka dadalhin niya ni Waze eh. Nag-waste ka na, na-wasted yung tuloy pupuntahan mo. No? Kaya ang reliable talaga si Magda eh. Anyways, sabi ko, Lord, magbukas ka ng daan para sa amin kasi baka hindi ko po kayanin. You know what, church? How God make His people safe. Ang gatong ginawa. In the middle of doon, problema po ako, nahihilo ako, kung ano nararamdaman ko. Sabi ko, Panginoon, Ikaw ang Diyos na aking pinaglingkuran. Ikaw ang Panginoon na aking ginawang tagapag-ingat. Magbukas ka po ng lugar para sa amin. And all of us atin, church, hindi pa po ko bumibilang ng 1 minuto. Sumigaw yung enforcer. Yung mga gustong pumunta ng Pabicol, dito na dumaan. Church, ano yun? That is God's hand. Kumikilos ang Panginoon. At habang nabiyahe po ako, church, sabi ko, init na init ako. Alam niyo, church, all throughout ng biyahe, nagkulimlim na. Nung nandoon na ako sa Bicol, saka na umulan. Hallelujah! Sabi ko, Lord, thank you. Because that's how God makes safe His people. Sabi doon, unless the Lord watches over the city or over you. Amen. Church, hindi ka mapapaano dahil kasama mo ang Diyos sa iyong buhay. May God watches over you and your family. Amen. Minsan mamumroblema ka, saan ba ito papunta yung mga anak ko? Baka naman kung ano-ano, church, pag pinagkatiwala mo sa Panginoon, pagkatiwala mo na. Amen. Hallelujah. Your finances, sabi ng wala, tumataas na ang gasolina ngayon. Church, huwag kang mag-alala. You are safe. Amen. Kahit ano mangyari, you are safe. Your family is safe. Because in God's protection keeps us safe. Amen. Are we learning this morning? Yes. Hallelujah. I'm so blessed this morning kasi sinasabi na kahit ako mismo, I was reminded na, Lord, lahat ng pangyayari, hindi lang naman ito protection about myself. Hindi lang ito patungkol sa aking kahit sa aking finances, sa aking health. Amen? Lagi ang Diyos natin, it will keep it safe. Amen. Hallelujah. So unless the Lord watches over the city, the guard stands watch in vain. Sabi doon in verse, sa pangatlong ating pag-uusapan, ang sabi doon, God's provisions supplies our needs. Sabi doon, in vain you early and stay up late, toiling for food to eat, for the grand sleep those He loves. Church, hallelujah. Habang binabasa ko po ito, mga minamahal, sabi ko, thank you so much kasi Ikaw ang aming provider. Ikaw, O Diyos, ang nagpala sa amin. Hindi ko alam kung gaano niyo po kakilala si Pastor Harry. Pero kung malalaman niyo kung gaano ginagamit ng Panginoon yung mga yan, Pastor naglilingkod sa Panginoon, wala naman talaga mga trabaho yan. Amen. So, ako po, wala rin po akong trabaho for about many years. Ngayon lang. Kasi nga, nauso yung Shopee. Dami pansin. Ayan, marami mga needs. Pero God is sustaining our life. Amen. Ang ating Diyos ang nagpo-provide. God provision supplies our needs. So as our God is the builder, ang ginagawa ng Diyos, ini-insure ka na. Ang ginagawa ng Diyos, pinoproteksyonan ka niya. At ano pa? Ginagawa ka niya na sinusuplayan ka niya ng pagpapalang ating mga kailangan. Amen. Are you with me, church? So, alam ko, all of you, meron kang testimony kung paano ka pinagpala ng Diyos. Amen. Amen. And that is how God works. Alam niyo po, nung kami ng aking may bahay, nung nagsisimula kaming maglingkod sa Diyos, siguro, first time ko nag-full time talaga. Tapos kami mag-asawa, ibang mga. No? At nangyari po ganito, ang aking pong allowance sa isang linggo, 500 pesos. Kasya ba yun? Sa isang buong linggo, 500 pesos. Siguro kahit gaano ka kagaling sa economics, sa computation, sa mathematics, church, hindi mo mapapagkasya ang 500.
Sabi, church, grabe po yun. Sabi ko, pumupunta po ako sa Alabang, nagpabike po ako yung bike ko, kada pisil, nalalaglag yung kadena. Laglag. Pedal, laglag. Sabi ko, umiiyak na po ako, mga minamahal. Sabi ko, Lord, ganito ba talaga pag naglingkod sa iyo? No? Umiinit na. Hallelujah. Ano mo? Hindi po. Sige. Pagkatapos church, ganito ang nangyari. Isang beses, pagod na talaga ako. Sabi ko, ayoko na ng 500 lang a week. Lahat na kasi ng luto sa sardinas, nagawa ko na. No? Inorta ko na, inadobo na, kung ano nung luto na talaga. No? Sabi ko, ganito ba talaga pag naglingkod sa Panginoon? Talagang kapos-kapos. Every church, dumating sa time, sabi ko sa asawa ko, bakal. Yung allowance natin na 500, ubusin natin ng isang araw. Bahala na yung susunod na araw. Church, ganito yung ginawa ko. Bahal, mag-base ka. Punta tayo ng Pilimpes. Wow! Ang yaman namin, 500. Ubus namin. Talagang ano, lakas loob ako. Mahal, bilhin mo kung ano gusto mo. 500 pesos. Bilhin mo gusto mo. Aba, namili nga siya. Bumili siya ng tinapay, bumili siya ng lettuce, nilagyan niya ng kung ano-ano. Habang kumakain kami, titikingan kami. 500 na to. Tapos nagtira po ako ng isang noodles pang bukas. Kaya sabi ko lang gano'n. Tsaka papasahin ko kasi may meeting kami sa sa Makati. Alam niyo, pag ito, habang kumakain kami, church, talagang maluhalwa ako kasi kakagat ko parang pambukas na to eh. Hallelujah! Tama ka na, church! Tapos kinabukas, alam niyo po, ito pa malupit, hindi na naman kaming dalawa eh. Meron pa kaming sanggol. May 1-year-old baby kami. Yung aking anak, worship leader na natin ngayon. Yes! Galing ng boses din. Nahawa siguro sa inyo. Pero, let me continue on. Biglang ganito, church. See how God supplies. Tapos kinabukasan, pagkagising ko, ang nangyari, sabi ko, mahal, punta muna ako ng Makati, ha? Tiisan niyo na muna yung noodles. Tapos, bahala na kung paano mag-provide ng Diyos. Church, for about a month, I haven't received any the allowances from the main church. Kasi full-time worker po ako. Siguro mga 6 months, wala kaming allowance. Nagtitiis kami ng papaga, 500. Kung merong abot-abot nun, hindi ayos. Pero ganito, church, eto, maganda. Pagpunta ko ng Makati, hindi ko iniisip yung kung anong pagkain ng asawa ko at saka ng anak ko doon sa Nung nandun ako sa Makati, ay grabe po yung balita. Pastor Neil, meron pong nagpadala sa inyo. Grabe. May nagpadala po sa inyo from US. Ay, sabi ko, Lord, thank you. Sumunod na ganito, yung aking allowances na 6 months, pinagsama-sama, inirelease po nung araw na yun. Wow! Sabi ko, grabe. Hindi ko naman ini-expect to, pero lahat yun pinrovide ng Panginoon. Aba, nung pag-uwi ko sa bahay namin, sinipa ko yung pintuan. Mahal, magbihis ka ulit. Pupunta tayo ulit ng... Sabi niya, mahal, sige, wala naman sa tayong pera. Ituro mo, punta ka sa lahat ng passport, ituro mo. Hallelujah! That's how God provides, church. If you fully trust on God. Alam niyo, church, sometimes hindi mo makikita ang pagkilos ng Diyos pag hindi mo susubukin ng Panginoon. Amen. Sabi ng salita ng Diyos, subukin mo ako sa bagay na ito. Hindi kita pagbuksan. Amen. The more you are serving God, the more you're giving your life to God, the more you're trusting to God. Ang sabi ng salita ng Diyos, church, I'm the one who gives you good sleeps. Amen. Hindi ka pa, iba nalulungkot kasi hindi makatulog. Daming problema, church, pero tayong mananampalataya, tinan mo naman tsura ko, tumatama. Grabe. Alam niyo, hindi pa ako naglilingkod sa Diyos, ang waistline ko, tingin ko parang 29? Parang 35 na. 34, diba? I am so blessed. I am so happy na nakilala ko ang Diyos.
Kasi ang aking Diyos ang nagsusupply ng aking needs. Amen. Church, the same promise that I have is the also same promise that you have. Amen. So church, start to believe on God, exercise your faith on God. Dahil sabi ng salita ng Diyos, build your life relying on the provision of God. Ang sandalan mo, hindi trabaho. Ang sandalan ko, hindi yung ipon ko. Ang sandalan ko, ang Diyos. Amen. My help comes from the Lord. Alam niyo ba, church, ang sabi ni David ganito, I have everything. Pero unless without God in my life, I am nothing. Amen, church. Sabi niya, my help comes from the Lord. Sino ba si David, church? He's a king. Itong si David, he is one of the most powerful na talagang person doon. Na isang utos niya pwedeng maibigay. Pero ang sabi niya, my help comes from the Lord. So ganun, church, lahat ng tulong ko nagmumula sa Panginoon. Church, look at yung mga taong naglingkod sa Panginoon before. Basahin mo ang salita ng Diyos kung pinagkulang pa sila ng salita ng pagpapala ng Diyos. There was a story na itong si Elijah. Nagkaroon ng taggutom sa panahon na yon. Nagkaroon ng taggutom sa panahon na yon. At ang sabi niya sa kanyang katiwala, isalang mo yung kawali na yan. At yung katiwala niya naman, church, ay biglang sinunod. Sumunod yung kanyang katiwala. Nagsala nga doon ng kawali. Pero yung mga nakapalibot doon sa kawali, kasi tagutom ng panahon na yun, are you with me? So kunyari, kayong lahat tagutom, ako'y dumating dito bilang propeta ng Diyos, expect nyo na may blessing ako. Kasi galing ako from ibang lugar talagang maraming pagkain doon. Tapos pumunta ako sa lugar na tagutom. Tapos ang sabi ko sa katiwala ko, isalang mo yung kawali na yan, papakainin natin silang lahat. Nung sinasalang yung kawali, church, wala namang niluluto. Are you with me? Walang niluluto. Sabi nila, crazy na ata si, bakit walang nilalagay? So church, alam nyo, ganito sometimes, sabi ng salita ng Diyos, live by faith and not by sight. Amen. The more you're starting to believe on God, Lord, kahit wala na ako, alam ko magpo-provide ka. Amen. Alam ko, Panginoon, na kahit sa ganitong sitwasyon, kaya nung pandemic, church, alam ko walang nagutom sa inyo. Amen. Amen. Tingin ko, parang nagtabaka pa tayo. Wala talaga. No, kahit dumating pa yan, kahit ano pang tagutom, church, hindi magugutom ang anak ng Diyos. Amen? Kasi pagpapalain ka ng Panginoon. Because your provider, hindi yung mundong ito, kundi ang Diyos. Amen? So, let me continue on. Alam yung ginawa ng iba? Dumiskarte yung isang propeta. Sabi niya, naghanap siya ng something na mailuluto. Tagutom ka sa area nila, wala talagang possible foods. So, ang ginawa nitong isa, kumuha ng parang upo. Ang itsura parang upo, sinalang nila ron. Alam niyo ba nangyari, church, ganito? Ang sabi ng mga tao doon, hindi natin ito makakain. Kasi lason itong pagkain na to. So habang kinakain nila, parang lason, sabi nagsigawan sila, lason yan! Hindi pwedeng kainin. Alam niyo, dumating ulit itong si Elijah at ang sabi niya, lagyan mo ng konting harina yan. Amen? Are you following me? Sabi ni Elijah ganito, lagyan mo yan ng konting harina. Nung nilagyan ng konting harina, church, yung pagkain laso na yun, it turned into edible. Wow. Nakakain na. Paano nangyari yung church? Ganito, I just want you to understand how powerful what you have. Kung sino yung tinanggap mo natin na sobrang powerful. Jesus is the bread of heaven. Amen, right? Amen. At ang sabi doon, naglagay ng konting harina. And the main ingredients ng bread is flour. Are you with me? So church, the same thing. If you put Jesus in your situation, kahit walang-wala na yan, sirang-sira na yan, church, magiging maayos yan.
Amen. Because that how God provide for you. Na kahit sa sitwasyon na walang-wala, magpo-provide ng Panginoon. Hallelujah. I have read yung promise ng Diyos na pinanghawakan ko until now. In the book of John, chapter 1, verse, First John, chapter, I forgot. Pero the John, chapter 1, 50 verse 1, I think. Na ang sabi roon, naniniwala ka ba sa higit pa ang makikita mo sa nakikita mo ngayon? Sabi ng gano'n, sabi ko, habang binabasa ko yun, nakakakita ako ng higit sa nakikita ko pa ngayon. So church, this is what I received from God. Sabi ko, the Lord is questioning me. Neil, do you believe na makakakita ka pa ng higit pa sa nakikita mo ngayon? Sabi ko, Lord, I agree with you. Makakakita pa ako ng higit sa nakikita mo ngayon. Then, ang nangyari po is sunod-sunod na tagumpay ang nararanasan ko ngayon, church. Hallelujah. That I am so blessed hanggang ngayon. Amen. Hindi pinagkukulang ang naglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Sabi ko nga, hindi naman ako, sabi ko nun, ayaw ko nga magpastor na yun. Pero saan naman tayo ginagamit ng Panginoon. No? Saan tayo pinagbiminsahin ng Diyos. Meron po akong regular na pinagpipreachan dito sa May Imus. At merong artista minsan umating. Wow. Sabi ko, ang artista din, si Gino Padilla ata yun ng huling nagsalita ko doon. No? Si Gino Padilla, kumanta ng Closer You and I. No? And he was so blessed. No, tinetestify ko na ang Diyos ang mabuti. Amen? Kaya ang Diyos natin mananatiling mabuti sa iyo. Amen? Mananatili siyang mabuti. Pero God's provisions supplies our needs. The question is, what is your need right now? If your need is not about money, hindi ko need ang money. Hindi ko need ang mga foods na yan, hindi ko needs. Pero church, ang tao talaga, it will always have a needs. Meron tayong needs. So whatever needs that you need right now, ang sabi ng Lord, God provision supplies all our needs. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi doon, kung makikita natin, in vain you rise early. Kung titignan natin, pag tinagalog natin to, ang aga-aga tumatayo ka, tapos late ka na matulog. Nagpapagod ka for food to eat. Nagpapakahirap ka, pero ang sabi ng Diyos, for He grants sleep to those He, what? Loves. Alam mo, church, mahal ka ng Diyos? Parang walang masaya. Mahal ka ba ng Diyos? Amen. Dahil mahal ka ng Diyos, ang sabi niya, He grants you sleep. What does it mean? God is giving you peace na hindi mo kailangan mag-toiling because ang Diyos ang nagsusupply sa iyo. Sabi ng salita ng Diyos in the book of Romans chapter 8 verse 28, sabi niya, ano ba ang nangyayari sa tao sa kanyang minamalay para sa kanyang ikabubuti? Amen? Because mahal ka ng Diyos dahil nagmamahal ka sa Panginoon. Church, always believe on God's provision. He supplies your needs. Sabi ko, kaya itong church natin, namamanga ako. Dati, anong instrumento na natin dito, gitara lang eh. So, pero ngayon, kita nyo na, grabe. Kung baka susunod nito, iba na ang nakikita natin. Baka may wall na tayo dito, LED wall na to, ano? Tapos, yung camera natin dito, talagang pang... hindi naman. And I am so amazed, kasi ang provision ng Diyos, hindi lang naman niya pinoprovide yung need mo, pinoprovide niya rin kung anong meron sa church na ito. Amen. So, everything that you have seen right now is a blessing came from God. Amen. So, always trust on God, that God, you are the supplier of my needs. Amen. Are we blessed this morning? Amen. Hallelujah. Praise God. Let's continue on. Ang sabi in verse 4 sa ating pag-uusapan, God's grace sustains our home. Children's are heritage from the Lord. So from the same book, in book of Psalm 127, verse 3, ang sabi doon, children are heritage from the Lord.
Ito ay nagmula sa Panginoon. Offspring a reward from Him. So tayo ay tumanggap ng reward sa ating Panginoon because God sustains our home. Pinapanatili ng Diyos ang ating tahanan. Hallelujah. Kaya yung mga anak natin, blessing yan. Amen. Amen. Kaya huwag mo sabihin, ako, grabe pasaway kang bata ka. Hindi, pagpapala. Amen. Laging ganun, church. No, kaya tayong mga magulang na pinagkatiwalaan ng Diyos, tayo yung binibless ng Diyos na kung ano-ano sa ating tahanan, especially children, those are reward from God. The moment you see kung paano pinapalaki yung anak mo, church, the more na maintindihan mo, grabe pala itong pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Hallelujah! Kaya yung mga anak natin, no, yung mga kabataan dyan, sunod din sa magulang. No? Yung mga dalaga natin dyan, no? Minsan, ang mga lalaki ang lakas mambuna. Ang sasabihin sa'yo, ikaw ay parang hulog ng langit. Grabe. Parang ang anghel na hulog sa langit. Grabe, no? Alam ko doon, demonyo lang yun eh. Nahulog sa langit. Fallen angel lang yun. Kaya huwag kayo magpapabuna, no, mga kabataan. No? Dahil ang nagsusustains ng ating, ng lahat ng bagay sa atin ay mumulaan sa Diyos. God is the sustainers of our home. Amen. Ang ating Diyos ang nagpapala sa lahat ng meron sa atin. Amen. Kaya sabi ko, I am so blessed na nakilala ko yung ating Panginoon. Kasi unless na hindi mo kilala ang Diyos, no, yung bahay mo na hindi mo matatawag na bahay. Amen. Meron nga iba talaga nagkakarambul-rambulan na sa bahay. But if God is the center of the house, amen. Hallelujah. Alam mo, church, pagpapala yan. Amen. Pinapapasok mo yung blessing sa bahay mo ng todo-todo. Amen. So, those children that you have, those are blessings. At dito ko naman sasabihin na pag ang kabataan, merong Kristo sa puso, pag-asa yan. Amen. Hallelujah. So we are a blessing. Amen. We are the hope now of the susunod na mga generation. Because, ano po, ikaw ay pagpapala ng Diyos. Kaya lahat ng bata dyan, church, hindi po yan pagkakamali. Amen. Yan ay blessing from the Lord. Amen. So church, ito pong nagsasalita na to ay napakatalinong tao. Si Solomon. Na ang sabi niya, children ay pagpapala mula sa Panginoon at regalo niya sa bawat isa sa atin. Amen. So, ikaw ay naging anak. I become a blessing to my family. You become a blessing kasi kilala mo si Kristo. Amen. Kung wala kang Kristo, church, sa buhay mo, mahirap masabing ikaw ay blessing. Correct. Totoo po yun. No? Kaya ang pinakamagandang bagay, ipakilala mo si Kristo sa Kanya, and you will see, church, the transformation, at makikita mo grabe ang blessing. No? Ang deklarasyon ko sa mga anak ko, church, lalaki kang pagpapala sa marami. Amen. Amen. So as always as that, because ang Diyos naman ang nagsusustain ng lahat para sa atin. Amen. Continue on in verse 4, ang sabi roon ay ganito po. God, next page, God's grace sustains our life. Ang sabi doon, like arrows in the hands of a warrior are children born in one's youth. Look at verse 5. I want you to focus on verse 5, church. Look at this verse. Blessed is the man whose quiver is full of them. They will not be put to shame when they contented with their opponents in court. Ang sabi roon, in the principle, build your life dependent on God. Amen. So tayong mga tao, church, tayong mga naglilingkod sa ating Diyos, kailangan mong itayo yung sarili mo na laging saan? Nakadepende sa biyaya ng Diyos. Blessed is the man, no? Sabi doon sa Tagalog, let me read. Okay? Are you blessed this morning? Amen. Amen. Sabi doon in Psalm 127, verse 5, mapalad ang isang taong mapalasong tulad niya. Hindi siya malulupig at malalayo sa kahiyan.
Kung sila man ay kalaban, ay magtatagpo sa hukuman. So, you see, church, you are blessed because kasama mo si Kristo sa iyong buhay. Amen. Amen. You know what blessing means? You know what God's grace means? It is receiving from the Lord. Amen. Tumatanggap ka ng paulit-ulit sa Diyos. So, ang tawag sa iyo, church, receiver. Ano ka ulit? Receiver. Sabay-sabay. Receiver. So, tatanggap ka ng tatanggap sa ating Panginoon ng masaganang kahabagan ng Diyos. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos sa atin, blessed is the man na kung saan ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Woo! Hallelujah! So, church, huwag mo mamata-matahin yung sarili mo na eh. You are not an ordinary person because you are blessed. Amen. Always remember, paglabas mo sa church na ito, sabi mo, I am blessed. Hallelujah. Isa ang gusto kong pagdiinan sa inyo ngayong before I close this morning. How much na kung saan ay todo-todo ng pagpapasalamat, Panginoon. Thank you so much because you are the sustainer of my life. Amen. Amen. Ang Diyos natin ang nagsusustain ng paulit-ulit sa ating buhay. Nagsusupply ng masaganang biyaya ng Diyos. Alam niyo ba, church, wala ka sa oras na ito ngayon kung di mo naranasan ang biyaya ng Diyos. Amen. Because you receive the blessing of grace of God. Now you're here. Alam niyo, sabi ko, Lord, who am I? Pero because of God's grace, church, blessed is the man who's quivered in full of them. Hallelujah. Mapaalan tayo na kung saan tayo ay nagtitiwala ng paulit-ulit sa Diyos. The Lord who builds our life. Amen, church. Pangawakan natin sa ating buhay ngayong umaga at sa mga Paskong darating at sa Paskong darating na ito, always remember, the Lord is the builder of my life. Amen. Ang ating Diyos ang magbibuild sa aking buhay. Hindi ako magtatayo, yung sa aking mga anak, hindi ako magbibuild niyan. Ang magbibuild niyan, Diyos. Ipagkakatiwala ko yan kay Lord. Yung finances ko, hindi ako magbibuild niyan, si Lord. Yung aking buhay, hindi ako magbibuild niyan, kundi si Lord. Last na lang. Alam niyo ba, church, napaka-old stories ko na to. Ako po, itong kamay ko na to, tinatawag ko itong parang Terminator. No, destroyer ako eh. No, lahat ng ginagawa ko, tawag na nga nila sa akin parang Siraniko. No? Meron akong dating laruan na pinadala sa akin ng parents ko. Sasakyan siya na may cable, tapos kinokontrol mo siya pag pinupush mo na naandar. Are you with me? Umaandar siya. Tapos, out of curiosity, bakit pa siya umaandar? Then I started to open it. Binuksan ko siya. Ay, bakit naman siya umaandar? And then what happened, church? Hindi ko na siya mabalik. Na-destroy ko siya. Binigyan ako ng nanay ko ng computer. Ang mga computer pa noon, sikat pa yung Pentium. Kasi yung parents ko, yung mother ko nag-abroad, nagpadala siya ng computer. So I'm so excited. Sabi ko, gusto ko i-upgrade yung computer. Di sa pag-upgrade ko, nasira ko yung buong unit. Destroyer na eh. You know what, church? This hand, destroyer. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi ko hawakan yung buhay ko. I will destroy it. Amen? Pag ako may hawak siguro ng mikropono at kakanta ko rito, wala kanta-kantahan lang yun. Wala sinir-siniran lang yun. Pero siguro pag may hawak nito si Ma'am Helen, o kaya si yung ating gitaristang malupit. Pag sila yung may hawak ng microphone, sila yung kumakanta, ang tawag doon singing. Talagang masterpiece. Amen. Pag ako may hawak ng bola, wala, shoot lang yun. Amen. Pero pag may hawak ng bola, ay si Stephen Curry, no? LeBron James. Ang tawag po ron, winning shot. Amen po ba? Pag ako may hawak ng sandok, wala po yun, luto-lutuan lang. Pero pag ang may hawak ng sandok, si Pastora Ellen, malamang, nasarap yan. Amen. So church, pag ako naghawak ng buhay ng aking anak, I will destroy my children.
Are you with me? Pero pag ang may hawak ng buhay ng mga anak ko ang Diyos, maayos yan. Amen. Pag ang Diyos ang may hawak ng buhay ko, hindi yan madi-destroy. Magiging pagpapala yan. Amen. Because lahat ng gagawin ng Diyos, perfect. Amen. Sino ang pagkakatiwalaan mo ng buhay ngayon? Diyos. Amen. Make our God the builder of your life. Amen. So, Jesus, the Heart of Worship, Imus, Church, ang una mong dapat ginagawa personally sa iyong buhay, make Jesus as the builder of your life. Huwag kang papayag na hindi mo builder si Lord sa every area of your life. Makikita mo pag sinabi ng doktor na hindi nagagaling yan, church, huwag ka maniwala kasi meron kang builder. Amen. May nagsisecure sa'yo. Pag sinabi sa'yo, wala kang pera ngayon, huwag ka maniwala. Kasi meron kang Diyos na pinaniniwalaan. Isang beses, church, last na lang. Grabe naman itong kwentuhan na ito. Meron akong katrabaho, tuwang-tuwa siya. Lumapit siya sa akin kasi alam nila sa trabaho namin, pastor ako. Kaya sa amin po, sa pinagtatrabahuan ko, pag Sunday po, hindi talaga pwede umabsent lahat ng mga instructor. Kasi yun yung araw na kung saan nagsa talaga yung mga nag-enroll. So kailangan talaga ng instructor. Pero ay dineclare ko, hindi po talaga ako papasok ng linggo. Kasi ang alam ko, ang Diyos ang nagpo-provide sa akin. Kahit na may malaking sweldo niya, may mga malalaking binibigay pag ano, hindi ko pinapayagan niya. Kasi Sunday is my Lord's Day. Amen. So nangyari ganito, kasi alam nilang pastor ako, lumapit sa akin yung isang kaibigan ko, sabi niya, Sir Neil, may papanood ako sa'yo, grabe itong vlog na to, nakakilabot hanggang ngayon nakikilabutan ako. Sabi niya, ano bakit? Anong meron? Sabi niya gano'n, kasi doon nung nasa Baguio tayo, Sir Neil, merong vlogger doon na manghuhula. Tapos ang ginawa niya, pinahulaan siya. Sabi sa kanya, sige, huhulaan kita. Sikat daw itong manghuhulang vlogger na ito. Hindi naman natin kinikilala yun kasi wala man sa atin manghuhula. Amen? Ayaw natin yan. So ang nangyari ganito, sinabi sa kanya, ganito, nakikita ko sa iyo, sabi ng vlogger, meron kang dinadama sa iyong dibdib na masakit na matagal na panahon na. Sabi niya, oo nga, may bungol kasi ako dito. Sabi niya, so naniwala na siya. Hindi agree. Ang galing ng vlog na manghuhula na to. Sumunod ganito, hindi pa yan. Meron ka rin sakit na nararamdaman sa likod mo. Sabi niya ng gano'n. So kapag pinapanood ko yun ng gano'n, sabi, totoo nga, dituwan-tuwa rin siya. Sabi niya, totoo nga. Tapos biglang sabi niya ng ganito, dito ko nalungkot sa sinabi niya ng pangatlo. Nakikita ko sa iyo. Listen, church. November 11, siguro matagal na, no? Ilang araw na nakalipas. About a one night. Sabi niya, November 11, madidisgrasya ka. Alam niyo, pagka ganun ko, yung narinig ko yung church, hinalis ko agad yung phone. Ilagay ko agad doon sa table. Sabi ko, Brad, hindi ako naniniwala niya. For the first time, alam nila masayahin. Alam niyo, masayahin ako now. Okay? Pero nung time yun, I become so serious. Because what I heard, I don't agree. Yes. Hindi ako nag-agree. Nung narinig ko yun, sabi ko, madidisgrasya ka. Sabi ko na gano'n. Nung yung parang nag-rebel. Yung parang may shield na yung parang nag-resist na, ayoko niya. Na sabi ko, naihagis ko agad yung buo niya, Brad. Ayoko niya. Itong sasabihin ko sa'yo, November 11. Alam niyo ba yung araw na yun? Yun din yung araw ng November 11. Kaya kinakabahan siya. Kinakabahan siya kasi baka madidisgrasya na. Kasi naniwala na siya eh. Oh. Lahat ng sinabi, agree, tama! Tapos November 11, yun yung time na in-agree. Alam niyo ba, church, ganito? Tuturuan ko kayo mga minamahal. If you afraid of something and you try to believe and you started to believe, church, magaganap yun. Are you with me? Yes. So church, don't agree because you have a builder. Yes. Meron kang Diyos na nagpo-protection sa iyo. If there's something sa iyo na sabi, oy, wala kayo doon, nagutom ka na, magugutom ka. Church, don't agree. Kasi alam mo, pero huwag kang maniniwala kasi pag yung fear, nag-merge kayo, naniwala ka, you started to believe, it will manifest, magaganap yun. Yes. Kasi yun ka believer ka
I am a believer at ang paniniwalaan natin, good news. Amen. So sabi ko sa kanya, November 11, ngayon yun, hindi ka madidisgrasya, pagpapalain ka ng Diyos. Amen. That's how we need to do pag tayo ay nakakarinig na hindi bagay na magandang salita, because alam natin, meron tayong builder, meron tayong sustainer, meron tayong protector, may nag-i-insure sa atin, may nagsusustain ng aking home, at sa every area of my life. Amen! Are you blessed this morning? Amen! Pwede ba tayo sa daling kumigil? Binuot magpasalamat sa Diyos. Hallelujah! Father God, we thank you so much this morning. Panginoon, sobrang salamat kasi nakilala ka namin, Panginoon. Natagpuan mo kami. You are the builder of our life. Ikaw ang sikreto ng buhay, Panginoon. Sabi ng salita, apart from you, God, we are all nothing. Wala po kami kabuluhan, Panginoon, kung wala ka sa aming buhay. Aanuhin namin ang kayamanan kung wala ka naman. Aanuhin namin ang kalusugan, Panginoon, kung hindi naman ikaw ang nagbigay. Aanuhin namin, Panginoon, ang lahat ng bagay kung wala ka, God. You are the reason kung bakit kami buhay. Lord, ikaw ang dahilan why this Jesus, the heart of worship Emos, is alive. It's because of you, God. The reason, Panginoon, na kami, Panginoon, nakangiti pa rin dahil because of your great love. Panginoon, salamat po sa pagmamahal mo. Salamat, Panginoon, for protecting your people, Lord God. Thank you for ensuring your people, Lord God. Thank you for sustaining our needs, O God. Lord, pinagpapasalamat namin ng todo, Panginoon. Lubos-lubos na pasasalamat, O Diyos, dahil mahal mo kami. I pray, O Lord God, for each and everyone na narito. Lord, na kung hindi man kami pa ganun na uuhaw sa inyo, I pray in Jesus' name, lahat ng narito magkakaroon ng matinding pagkauhaw sa salita mo, Panginoon. Nahanapin ang mga pangako mo, Panginoon, kasi gagamitin mo ng todo ang J-How Emos para sa lugar ng Cavite, Panginoon. Ama, salamat po. Pinagkakaniwala ko po sa inyo. Continue to build everything in our life. Salamat po ng marami. This I pray. In Jesus' name. Amen. Pastor Neil. J-How Emos, marami ba kayo natutunan today? Praise God. Please apply. I-apply natin yan lagi sa buhay po natin. Alright? Pwede po ba tumayo tayong lahat para po sa ating panalangin? Panalangin po natin ang ating bansa. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, amin pong idinudulog sa iyo ang aming pong mahal na bansa, Lord God. Kagaya ng aming narinig, Lord God, ang paligid ay palala ng palala. Ngunit ganun pa man, Panginoon, amin pong itinataas sa iyo ang bansang Pilipinas. Lord, pagpalain niyo po kami, ang aming presidente hanggang sa mga bawat sangay ng gobyerno, maging ang mga Pilipino, Panginoon, magkaroon ng mga bagong opening para magkaroon ng hanap buhay, Lord God. Lord, I pray, Panginoon, sa mga may sakit ngayon, sa mga hospitals or sa bahay, Lord God. I pray, Lord God, for healing, Lord God. I also pray for provision, Lord God, for those who are so worried, Panginoon, dumadaan sa depression, takot, Lord God. Lord, huwag mong hayaan, Panginoon, na magkaroon ng manaigang takot, pagkos, Panginoon, ang pagtitiwala at pananampalataya ang kulamang sa iyo, O Diyos. Lord, itinadalangin din po namin ang kabuuan ng J-How family mula sa aming Pastor Amar at ang kanyang pamilya. Pagpalain niyo po sila, Lord God, kasama ng buong daughter churches, Panginoon, kabuuan, Panginoon, ng J-How family, Lord God. Lord, pagpalain niyo rin po ang aming tatay pastor sa kanilang ministry, kasama po si Mama. Lord, alam ko, Lord God, kahit saan pagpunta ang iyong lingkod, ito po'y magiging pagpapala, Panginoon. Lord, kagaya rin po ng aming natutunan ngayon, Lord God, Lord, hayaan mo na patuloy kami maging salt and light saan man kami magpunta. Dalhin namin ang iyong mga salita, dalhin namin ang iyong ang aming pananampalataya. Hindi kami mag-a-agree sa sinasabi ng tao, kundi, Panginoon, ang pag-aagrihan namin
media, ng mga tao sa paligid namin. Lord, ang aming mga kabataan, ingatan mo sa peer pressure, Lord God, sa kung ano man mga napahamakan, Panginoon, ang kabataan namin, Panginoon, ang mga anak namin, Lord God. Lord, makakatapos sila sa kanilang pag-aaral. Meron silang magandang hinaharap sa pangalan ni Jesus dahil sa iyong bigaya, Panginoon. Lord God, ano man ang mga hindi pagkakaintindihan, Panginoon, ikaw ang magtutuwid sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon. Lord, we agree sa sinabi ni Pastor Neil, Panginoon, bigyan mo kami ng kauhawan sa iyong salita. Hindi man namin naiunawaan ngayon, pero bibigyan mo kami ng wisdom para maunawaan namin. Tutulungan kami ng banal na Espiritu, Panginoon, para kami patuloy na magtiwala at magpatuloy sa iyo, Panginoon. Lord, huwag mo maging hadlang ang kahirapan, huwag maging hadlang ang kahinaan, Panginoon, sa aming pagpapatuloy sa pagsamba sa iyo at paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, mag-rise up ka ng mga leaders, mga ministers, mga workers sa aming kalagitnaan. Magamit